Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on Facebook. And today, araw po ng Miyerkules, nagbabalik po ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Noong pong nakaraang buwan, napag-usapan na po natin yung kanilang Medical Access Program. Yan po yung tulong pinansyal sa mga may pangangailangang medikal. At ngayon naman po, tutukan natin ang Institutional Partnership Program ng PCSO. Layunin po nitong tumulong sa iba't ibang ahensya. Himayin po natin yan maya-maya. Kasama po natin mismo ang mula po mga officials po mula sa PCSO. Pero tanong po namin sa inyo, abay baka may kailangan po kayong idulog sa PCSO, baka may kailangan po kayong tulong at baka po sila'y makatulong. Ano bang klaseng tulong medikal ang kailangan po ninyo? Post po kayo sa ating live stream at mamaya po ipapasagot po natin yan sa ating mga guests. And also, kung gusto nyo pong diretso po namin kayong maidulog at maasistihan, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. At ako po'y pauna nang nagpapasalamat po sa PCSO dahil yung pong ating mga idinudulog po sa kanila, maging pong sa ating mga yung random po na nanghihingi ng tulong sa Facebook na idinudulog po natin sa kanila ay agaran pong itong natutugunan. Mas mabilis po ngayon na i-release yung tinatawag nilang GL. Though ang PCSO ay bahagi po ng Malasakit Center. Actually, sila po ang malaking budget kinikita po ng PCSO ay napupunta po sa ating medical assistance program ng pamahalaan, ano po. At kaya po din mas pinadali. Ayun, parang ginusto po nila ay parang nga po yun, yung one-stop shop na ginawa. Okay, live na po dito sa studio. Simulan po natin, habang hinihintay natin si GM Robles, simulan po natin ang ating discussion. Naku, tagal na po natin magkasama dito. Magmula pa po Arroyo Administration na nagkikita na po kami at nagkakasama po kami. Kasama po natin PCSO Assistant General Manager for Charity Sector, Dr. Larry Cedro. Hi, Doc Cedro. Hi, good afternoon, Cheryl, at good afternoon sa lahat. It's good to be back. Oo nga, tagal natin. Pero pre-pandemic pa. Tayo huling nagkita. Mo na indirectly telling them na maedad na talaga ako kasi during the term of PGMA pa. Yes, yun po ganun ako katagal sa PCSO. Tayong dalawa. Yep. Matagal na sa industriyang to. Pero how long have you been with PCSO? For 32 years. 32 years. So, nauna ka lang sa akin ng 5 taon. 27 na ako sa industriya. Pero ayan po, it's good to have you again. Yeah. And this time, pag-uusapan nga po natin itong Institutional Partnership Program. Meron palang ganito ang PCSO. Ano po ba itong partnership na ito? Itong program na ito? Actually, Cheryl, the Institutional Partnership Program is an agency-based program of the PCSO wherein we provide funds to institutions such as orphanages, halfway house, rehabilitation centers, or juvenile centers. Okay. So, what we attend to are the medical and the rehabilitative requirements of the individuals housed in those institutions. So, nationwide po ito? Yeah, nationwide. Nag-aalat tayo ng certain amount of money and that fund is good for 1 year. And ang restriction nito talaga, the amount being given by us is solely for the use of health, welfare, and nutrition. Yun lang. Kasi, di ba, ang PCSO, ang mandato, we raise funds for medical and health and welfare purposes. So, dun din natin ina-anchor yung paggamit ng pera. So, ito po ay paano magbe-benefit po dito or paano magiging bahagi po nito ang isang institution, Doc Larry? By the way, Cheryl, before natin kunin yung detalye, so, LGU run or non-governmental organizations are qualified to avail of this program of PCSO. And then, basically, iraran lang natin siya. Siyempre, ang number one requirement, we need to establish
the personality ng organization. And the number one requirement is their DSWD accreditation. So that is the number one requirement. And of course, yung kanilang legal documents, no, permits, licenses, SEC registrations if it's a corporation operating the said institution, and then kanilang program proposal, and then yung details, ano ba yung nature ng operation nila, naglilimit ba sila to house juveniles, nag-ooperate ba sila to assist those abandoned children, or parang hospice care of sort. So yun yung mga klase ng institutions na tinitingnan namin. And of course, hindi naman ganun kadali, especially medical and nutritional value nun. So technically, dun kami pumapasok lang. Oh, okay. Kailan po nagsimula itong programang ito? And so far, gaano na po rin karaming institusyon ang bahagi po nito? It's been running for close to 20 years now. And currently, we have 122 active institutions. 122? Yes. So nagre-range yan. The baseline amount of assistance is around 300,000 up to a maximum of 1 million. But now, the program is under review. When I say under review, ang intention ng PCSO is to increase further the amount of assistance being given. Pero under review, meaning naka-hold muna po yung mga proposal? No, we are processing all requests. Sa katunayan, meron kaming isusumiting listahan din. National Capital Region, Regions 1, Region 8. These are institutions found to have complied with the requirements and established namin na qualified sila. So we will continue to provide despite the program guidelines is being reviewed. Yung po bang budget na inilalaan dito ay yearly, parang kunwari, okay, 500 million or 100 million for this year. Yun ang ating iba-budget, or depende, basta depende yan kung tingin nyo ay kung qualified naman sila at dapat na suportahan. Kahit na medyo nasasaid na yung nakalaan na pondo for this particular program, ay ginagawan pa rin po ng paraan ng PCSO para ma-accommodate lahat ng qualified naman. The beauty with the government budgetary system, we cannot go beyond what is allocated. So, for this year, Cheryl, ang allocation namin is 25 million. Okay. So, as I've mentioned, nag-range siya sa 300 to 1 million. So, basically, nakikita natin maraming institution pa rin na magka-qualify. But we intend to raise that up to 2 million. Okay. So, basically, yung 1-year period na yon depende sa kanilang project proposal. Paano nila gagamitin yung pondo na ilalaan namin. So, doon natin i-anchor, doon natin i-direct through a memorandum of agreement. So, defined yung utilization nila. Sabi nyo nga po, dapat accredited po ito ng pero ano rin po ang role pa ng DSWD at DOH dito po sa initiative na ito ng PCSO? Primarily, we recognize the core competence of the DSWD in establishing the capacity of a certain organization na talagang nag-live up sila dun sa intent. And maganda ang accreditation process ng DSWD. That's why we make it a point na included yan sa aming documentary requirements. And ano yun, nag-expire din yun, renewable yun. So may performance rating din siya. As regard to DOH certification, these are private organizations engaged in medical-related activities. So yun, in the same manner, yung core competence nila ang nire-recognize namin. So these two essential requirements are needed para mag-qualify. Sabi nyo nga po, you have now 122 institutional partners. Pero gaano karaming institutions po ang nagsasubmit yearly? Yearly, nakaka-receive kami mga around 200 requests. And siyempre, i-vet mo pa rin siya. No? And then at the same time, we are seeking assistance from our branch offices nationwide. So, meron tayong tao naman. We have social workers assigned in the different branch offices. So, we seek assistance from them to evaluate naman. Para kumbaga fact-checking lang tayo. Hindi lamang sapat yung nagsasubmit ka lang ng mga documents, yung mga requirements. Yes. May merong ocular. Yes, may checklist tayo. And ocular din sila. May mandatory to establish talaga na meron silang mga grupo ng individual na tinutulungan nga.
meron silang pasilidad na kung saan i-house yung mga individual na ito. O ayan mga kapatid, again ulitin lamang po natin, Doc Larry, doon po sa mga interesado, kasi baka marami din po tayo mga institutional mga institutions po na interesadong makahingi po ng tulong sa PCSO. Ang pinakauna ay kailangan accredited kayo ng DSWD. Yun yung pinakamahalaga dyan. Yes. Kung social services sila, that's DSWD. If it's medical-related activities ng kanilang engagement, DOH certification naman. So those are the 2 certifications that we will be asking from them. At the rest na, yung background na nung company. Yes, the organization's profile and the project proposal. Pagkaroon naman na naging favorable yung review, so that's the only time hihinga namin ng secretary certificate for the authority of the signatory. These are procedural na. Yes. Mabusisi po ang PCSO. Ang daming requirements talaga. Naniniguro sila. Yes, at as idadagdag ko lang, Cheryl, syempre, public fund ito. So, answerable ang PCSO sa audit, no? So, we make it a point na ini-encourage namin yung beneficiary na i-limit yung paggamit ng pondo dun sa nakasaad sa aming agreement. Kasi may mga usapin din, nagdi-deviate ba? Others would utilize the money for administrative use, which is not allowed. So let's say or utilities, physical plant improvement, hindi siya allowed. Gone are the days, kasi dati, nag-evolve na yung program. Briefly, no? Dati, 85% ang program utilization and 15% administrative expense. Tinanggal namin yung 15%. Buong 100% must be utilized solely for the program. At yan, may liquidation yan. Yes. Hindi kayo makakasingil. Paano ba? Nire-release ba to in advance or parang graduated or tranches? No, one time lang to, na-release. And then you are given 1 year to utilize. So, nandun yung performance rating. Kahit 1 year, it doesn't necessarily mean that you have to maximize the 12 months. If may establish mo sa amin na talagang kailangan mo at nagamit mo siya on a shorter period of time, then there is reason for us to review and revisit. Baka mamaya kailangan mo ng mas malaking halaga. So, dun din, naandun yung performance gauging. At saka pa lamang po, i-release yung pondo or in advance? In advance, we release. Immediately after the MOA signing, then there is the formal turnover of check. But of course, para makaulit kayo, titignan how you used it. Yes. You So there is a liquidation stage pa rin. Meron pa rin. And then it's good that you raised that, Cheryl. We require the partner institution to open an account sa isang government bank, which is Land Bank. So they have to open an account kasi dun siya ilalagay. So yung interest na na-earn must be used also sa program na yon. So, hindi mo siya pwedeng i-limit dun sa actual value lang ng assistance. Whatever interest na na-earn ng pera, gamitin mo siya. Yan, meron pa pong budget na natitira, pero it's good to know na hindi lamang po individuals, but actually institutions na malaking bagay po ito Hindi po, hindi madali din na maglikom po ng pondo para to keep yung pong inyong yung inyo pong institution operational, especially kung NGO ka. Sabi nyo nga po, kung LGU run ka naman, hindi naman all the time ay mayroon pong budget din ng LGU, especially kung sa mga malalayong lugar po ito. So, ayan po, nandyan po ang PCSO to give assistance. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion with Dr. Larry Cedro at ng PCSO. Kayo po, baka po may gusto po kayong idulog. Narito po sila hanggang 5:00 kasama po natin. Maari po kayong mag-post sa ating live stream kung kayo po may mga katanungan or mga concerns. Or pag gusto nyo nga po, medical assistance, hospitalization, or mamaya pahapyawan natin, paalalahanan po namin kayo na meron po dito sa main office po ng PCSO na pwede po kayong makakuha dyan ng libreng check-up. May mga doktor po sila na nandyan. Mamaya po pag-usapan natin. Mga kapatid, nakita ko na si GM. Ayan. Mga kapatid, break po tayo ng kaunti. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, katuwang ang PCSO.
Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod, Cheryl Cosim. At ang ating katuwang po today ay ang PCSO. And at this point, we're joined by GM Mel Robles. Hi, GM! Ay, good afternoon sa iyo, Cheryl, at sa lahat ng yung mga taga-pakinig at taga-panood. Opo. At kasama pa rin po natin, Dr. Larry Cedro. Sabi ko nga, GM Arroyo Administration pa lang, nag-guess ko na si Doc Larry. Yan yung mga pillars namin. Remote control na lang pwede. They possess the institutional memory of the agency. Ayan po, kanina pinag-usapan namin, GM, ito pong institutional partnership program na hindi pala lang sa individuals tumutulong po ang PCSO but sa mga iba't ibang institutions. Na-discuss na po namin yan. Abay, kamusta ba? Kasi ang PCSO, mga kapatid, wala po yung, hindi po sila bahagi sa national budget. Wala pong nakukuhang tulong ito sa ating budget, sa ating taxes. Wala po. Kailangan nyong kumita para makapag-operate at makatulong. Opo. Kamusta? GM, ang challenge. Awa naman ng Diyos, tayo naman po ay nakahit ng target natin. Ang target po natin for last year was 57 billion. Okay. At hindi lamang po natin tinamaan, we surpassed. Nahigitan po natin yung target ng 57 billion by 4 billion. So, bukod sa tinamaan natin ang ating target, which is something to be happy about, naging mas masaya kami sapagkat nagka-surplus pa po kami ng 4 billion. No? Ito po ay dala ng magandang pamamalakad at sama-samang pagkilos ng mga manggagawa ng PCSO. No? This is just one... ito po ang indikasyon na nagkakaisa po kami sa aming ultimate objective, which is to raise funds for charity. At hindi lamang po yan. Kami po ay malaking ang buwis po na aming nalilikom. So hindi lang po ang mga institutional partners namin ang tinutulungan namin. Ang pinakamalaking institutional partner namin ay ang national government. Nung nakaraang taon po, almost 17 billion po ang naibigay namin sa buwis sa ating national government through the BIR. At ngayon naman po, sa dividendo, sa natirang pera, dahil hindi po kami nagtitira ng kahit ano para sa PCSO, 2.6 billion po ang additional. So all told, that's about mga 19 billion plus turned over sa ating gobyerno, bukod pa sa charity, at yan ay wala man lang na kahit 5 na humihingi kami para sa aming operasyon namin. Normally, pag ikaw ay nag-raise ng pondo sa pamahalaan, katulad ikaw ay LTO, nangangalap ka ng pondo para sa pamahalaan, or customs, nangangalap ka ng pera para sa pamahalaan, ang kadalasang arrangement dyan, ang yung pangsweldo, panggastos bayad sa opisina, ang utilities at lahat po ay tinutustusan ng ating pambansang pamahalaan. In this case po, wala ho kahit 5 na kami ay kinukunan ng subsidies sa national government. At hindi po kami nagreklamo, nakakatuwa rin po yan, dahil lumagpas na rin po kami sa mandato namin ng charity na lang sana, na yan po ang ayon sa batas na naglikha sa PCSO. Ngayon po, kami po ay sumusuporta sa iba't ibang institusyon, lalong-lalong na ang ating pambansang pamahalaan. Kaya po nang, maliban po sa charity, ano pa po ang inyong dadagdag na mandato or pwede ang tinutulungan pa po ng PCSO chairman GM? Well, pag kasi nalagay na sa national coffers yan, and then DBM na po ang magdi-distribute yan, so it could be in infrastructure, bukod pa sa aming universal healthcare, Yes. 40% of our charity goes to the universal healthcare. So, katuwang pa rin kami ng PhilHealth, no? At napakarami pang institutions ng gobyerno. Andiyan ang Commission on Higher Education. So, bukod pa yun. So, nakakatuwa naman po. Medyo lumiit nga lang po ang aming budget para sa
ng kawang-gawa sa pag-perform ng aming mandato ng gawa ng kawang-gawa. Pero kami po ay very active maglikom po ng pera para matustusan po ang mga pangangailangan ng number 1 ng gobyerno, ng Universal Healthcare, Commission on Higher Education, Dangerous Drugs Board, etc. etc. Ang dami ho. Oo nga, pero ang dami. Despite that, kaya po napili namin yung PCSO ay hindi umuurong sa pagtulong sapagkat kahit ano po ang mangyari, hindi po namin tatalikuran yung pagtulong. Kaya kung may nagtatanong sa akin, pwede ho ba kayo makahingi ng tulong sa ospital? Ang sagot ng sagot kita ay syempre, kasi yun po ang mandato namin. Opo. Sabi nyo nga po, hindi umuurong sa pagtulong. Kanina kinakamusta ko si Doc Larry. Sabi ko, kamusta ba? Sabi niya, talagang china-challenge kami ni GM. Ayan. Na napupush yung mga nandoon na, yung mga inabutan mo na to step up, mag-level up sa pagbibigay pa rin ng serbisyo publiko. Kahit na ang laki lang ng tax nyo. Ay, malaki po talaga. So, imbis na kayo yung tinutulungan ng pamahalaan, kayo yung nagbibigay pa additional taxes, sabi nyo nga 19 billion, halos 19 billion ang naibigay para mapunta po yan sa national budget natin. Bahagi po yan ng hinahati-hati ng national government para masuportahan po ang iba't ibang agencies. Ayun po. At kanina nga kasama po napag-usapan namin GM itong mga institutional partnership program nyo. At nabanggit po Dr. Larry 100 plus? Yeah, 122 GM ang ating active partners. Sa kasalukuyang panahon. And ngayon po, makakausap natin ang mga beneficiary ng Institutional Partnership Program ng PCSO. Ito, GM, isa po sa mga ahensya, ito, the Ruth Foundation for Palliative and Hospice Care. Ayan po, kasama po natin ngayon via StreamYard, si Miss Babes Ayon. Hi, Miss Babes! Hello, good afternoon, Ms. Cheryl, and good afternoon to GM Robles and Dr. Larry, and of course, sa lahat na nanonood. Miss Babes, can you give us a background sa inyo pong ahensya? Sino at anong tulong po ang inyong ibinibigay? Okay, so ang Root Foundation, well, this is a non-profit. We started 2012, so more than 10 years na po ang Root Foundation. So, ang binibigyan namin ng mga serbisyo ay ang mga tao na those people with life-limiting illnesses, well, generally, matanda, bata, adult, lahat, even pediatrics patient, meaning to say life-limiting illnesses, malubhang kalagayan na binibigay na serbisyo ay palliative care. So, saan po naka-base ang inyo pong ahensya, organization? Okay, so ang opisina namin ay located dito sa Muntinlupa. And so, ang lisensya namin, nagsiservisyo kami sa National Capital Region because this is the limitation of our license to operate. Opo. At so far, ay gaano na po kayo katagal, bahagi po o partner po ng PCSO? Well, actually, last year we applied, we were approved ng aming application sa IPP, and then this year, nag-grant kami ng, well, last year, but then since they require nga ang PCSO to open government bank, so mahaba ang proseso ng pag-open ng government bank. So we were able to open it this year, and so timely din po. So nag-grant din po yung aming, nakuha rin namin yung check this year po, itong March na. And so, kumusta po? Paano po, ano pong tulong nito para po sa inyo pong organization na may ganito po katulad ng PCSO na sumusuporta sa mga institusyon na katulad po ninyo? Oh, malaking tulong po, Ms. Cheryl, because yung mga patients namin or beneficiaries namin are mostly indigent. And so, since may mga karamdaman, so medicines na hindi nila kayang mabili, so ito ang provide namin. And then medical supplies, even diapers,
gatas, let's say kailangan ng gatas, depende po sa prescribe ng doktor namin. So yun po ang pinibigay po namin sa kanila. So this is the first check na nakuha nyo sa PCSO, and sana po, sabi nga ni Doc Cedro basta sumunod lamang dun sa guidelines kasi very strict po sila pagdating din sa liquidation para makaulit po tayo taon-taon. Yes po. Totoo po yan. And so, yun po ang guidelines nila. So, sinusunod po namin iyon. And hopefully nga po, no, this will not be the first time na ibigyan kami, no, kasi as I've said, malaking tulong ito sa mga pasyente ng The Root Foundation. Gaano po karami ang inyo pong inaalagaan? As of now, kasi we have 87 patient. Siguro po. And it's growing kasi namamatay. Sorry, pero that's the reality, no? Kasi palliative, so ang mga pasyente namin dumadami, pero dagdag bawas po ang pasyente namin kasi may namamatay, every month may namamatay, may nadadagdag din po. Siguro po, mensahe nyo po, kasama natin nga si GM Robles and Doc Larry. Ano pong mensahe natin sa PCSO? Okay. So, maraming salamat po kay GM Robles at sa iba pang bumubuo ng PCSO sa tulong na pinansyal na ibinigay niyo sa Root Foundation. And also, we're hoping no, na hindi ito first and last. So, yun po. So, maraming salamat. Maraming salamat po talaga. In behalf of the patients na binibigyan ng serbisyo ng The Root Foundation. Salamat po, Ms. Babes Ayon mula sa Root Foundation for Palliative and Hospice Care. Na pag sinabi kasi nating palliative and hospice, di ba GM, ito na po yung nasa end stage na po. And ang gusto po natin dito, pag nailalagay sila sa palliative or hospice care, ay maging komportable. Maging komportable. Ang pinakasiguro bulk din dyan, yung pain management. Pain management na hindi po siguro mura yun, Doc Cedro. We're talking of drugs na talagang mahal. No? So, yun ang kailangan nila. Ayun. Puntahan natin. Isa pa, ang, paano ba natin sasabihin to? Noordhoff Craniofacial Foundation. Ayan, si Miss Gina Sevilla naman ang ating kasama. Hi, Miss Gina! Hello po, good afternoon po, Miss Cherry Cosim and Mr. Mel Robles and Doc Larry. Opo. Give us a background of your foundation, ma'am. Yes po. I am the social worker Gina Sevilla po sa Noordhoff Craniofacial Foundation. In the short term for name is NCFPI. We are catering cleft lip and palate patient and also craniofacial patient po. So, gaano na po kayo katagal na nagra-run o pinapatakbo po itong inyong organization? Ang foundation po ninyo? Usually po, Miss Cherry, ang Noordhoff Craniofacial Foundation po is almost 15 years na po. Na nagbigay serbisyo po sa mga may cleft lip and palate. At paano po nakatulong sa inyo ang PCSO? Usually po, bago lang po kami kay PCSO, malaking tulong po yung binibigay nila pong grant sa amin. Kasi po, before ma-surgery po ang patient, kailangan po kasi nila mag-undergo sa mga like po dental and mga laboratories. Sa tulong po ng PCSO, dahil po doon, natutulungan din po namin yung mga pasyente po namin. Siguro po, mensahe natin sa PCSO? Bago rin sila. Yes. Yes po, bago lang po kami. Last year lang po kami nag-start. Thank you po Sir GM Mr. Robles and Doc Larry sa pagbibigay niyo po ng tulong at serbisyo sa mga patient po namin. Sana tuloy-tuloy din po kami matulungan ninyo. Ayan. Thank you po sa inyo. Ma'am, salamat po for joining us. Na parang pag mga ganito kadami na nakikita po natin, talaga may pinupuntahan. And nandoon, parang kailangan
You have to work harder, GM, para mas malaki pang kitain ng PCSO. Actually, I have to commend your efforts kasi akala nyo PCSO lang ang tumutulong, napakarami yung tumutulong. At nakakatuwa po yan. Before you go to your next yung sunod mong patotoo, I would like to share na we intend to put up a charity summit para po malaman ng mga tao na of course tayo po ay tumutulong, pero there are a lot out there with their specialty katulad nito, yung mga cleft lip po, ito'y tumutulong. So pag pumunta po kayo, kung meron, alam na natin kung saan po yung mga tumutulong at saan mas madali sa atin, hindi na po mahihirapan. And sometimes it's not always the money. The information and the technology is very important. Kunyari, sila naman talaga yan ang specialty nila. I-direct natin doon. At kung nga sabi na, sana makakomply kami na madali, we will provide the technology. Hindi ho laging pera eh. It's not always the money. Kunyari, kung matuturuan natin yung ating mga corporate citizens, na pag tumulong ho kayo, pwede hong iawa sa buwis yan. Kaysa ho kung ano-ano ginagawa ninyo. At napakarami hong menu kung magagawa nating menu yan. And if we can facilitate the ease of donating and deducting from your taxes, magagawa po natin yan. Baka meron pa tayong magagawa, mag-MOA pa tayo with BIR kung paano mapapa-speed up to mga to. Kasi po, pera ng pamahalaan po itong aming hinahawakan. Kaya tandaan nyo, baka ma-senate na naman kami. Kaya we really have to be strict. Kailangan ho mahigpit dito. At ito po, pwede ho namin kayong turuan para mapabilis yan. Na paano ho madali, yung sinabi yung napakahirap, totoong mahirap po, pero with our guidance, with our experience, 90 years na po kami nagkakawang gawa, baka naman po matulungan natin. So we intend to put up a charity summit. Tentative, we had a tentative date of September 5. Dito po natin sasama-samahin ang lahat ho ng gustong tumulong, at ang mga foundations, they can share their experiences, paano nila nagagawa, the more successful ones, pagsalitain natin, and the little ones who are also just the same effective. Hindi naman kailangan maging higante para makatulong. Yes, maganda po yan GM ha. And even, pwede ba individuals also? Parang kami, di ba, we're talents. I mean, we pay our taxes, of course. Pero di ba, part of that, if we donate and we get a receipt, pwede rin yun sa amin as individuals, hindi kailangang ang tutulong corporate. Pwedeng individual. Di ho natin expertise, but we will ask. I'm not very sure, but dun sa corporate po, yan po malinaw, meron pong agency yan. Pwede nyo kami isama dyan, mas maintindihan. Tax incentive. Tax deduction. Yes. Kaya nga po yung ibang kumpanya, nagba-basketball team kasi expense nila yun nagiging expense. So baka naman kung hindi kayo hilig sa basketball team o kung ano-ano pang athletics, baka pwede nyo naman lagay sa charity. And I think your program, Sagot Kita, is a very good venue para malaman ng mga tao at yung iba naman ay makilala rin. Na sila ay tumutulong sa ganyan. So, napakaganda po magkaroon tayo ng summit na ganyan. Talakayin natin lahat ng problema. Charity summit. Yes. Lalo na yung tumutulong ka na, nahihirapan ka pang tumulong. Like, narinig ko, meron daw yung limitation ng kanila, may territorial pa pala yan. Yes, oo. Siguro doon lang sila pwedeng mag-operate. Meron bang ganon? So, pero ito lang, before I end this very quickly lang, nakita nyo talaga pag tumutulong talaga kayo, hindi kayo maubusan. Tinatanong mo ako paano namin na sustain yung aming mga obligasyon. Siguro, talagang what you give, it is returned 100-fold. Yan naman ang universal law of generosity. Yung kung magbibigay ka, babalik yun sa'yo. Ang sabi, siksik, liglig at umaapaw. Diba? So, siguro gano'n yung, and I think lahat sila, there is fulfillment to sa ginagawa nila. Sorry sa daldal. At ito po, kasama na po natin ang Executive Director naman ng Tahanan ng Pagmamahal Children's Home na si Ma'am Ernila Valdez. Hi, Miss Ernila. Hi, Ma'am Sherry. Good afternoon. Good afternoon, GM Robles and Dr. Cedro. Good afternoon. Can you give us a little background po about Tahanan ng Pagmamahal Children's Home? Yes, ma'am. Let me introduce Tahanan ng Pagmamahal Children's Home is a non-government organization registered with the Securities and Exchange Commission, and we are also
licensed and accredited by the Department of Social Welfare as a child caring agency. So, meaning we are catering for children who are abandoned, neglected, and surrendered children and foundling children. So right now we have actually 41 children under our care. And when I speak of children, these are the children actually ages 0 to 13 years old. So meaning we have babies in the residential shelter. Mm-hmm. And gaano na po kayo katagal or baguhan din po ba kayong partner ng PCSO? No, ma'am. Actually po, we partnered with PCSO. We forged our memorandum of agreement last quarter of 2021, but we received our first check of 300,000 in January 2022. And then we received another grant actually this year. That's for the year 2023. Mm-hmm. So tuloy-tuloy lamang po. Gaano po nakakatulong yung pong nakukuha nating funds mula po sa PCSO sa operations po ninyo? Malaking napakalaking tulong po yung tulong ng PCSO po sa amin because tahanan is actually dependent kami for donation. So the funds that comes from PCSO actually help us for 2022. Actually, we assisted 44 children for their medical needs, especially for surgeries, laboratories, medicines, food and nutrition, and also milk, especially for those children who needed special milk with those children with special health concerns. So, ma'am. And for this year, since we just received the fund last December, and the grant actually, the proposal that we submitted for this year actually is for the therapy intervention of the children. So when I talk about therapy intervention, I'm talking about the occupational therapy, speech therapy of the children, because we have some children assessed to have global delays, and also for the food, and again for the medical needs of the children, because right now we observe that we are accepting more children with pneumonia, especially for the newly admitted babies. Mm-hmm. Siguro po, mensahe na lamang po sa PCSO, ma'am. In behalf of Tahanan ng Pagmamahal Children's Home Incorporated, I would like to thank, of course, General Robles, Dr. Larry Cedro, and of course, PCSO for all the assistance that you have given to us. It's really a lot of help for the children that are actually under our care and protection. Thank you so much, and God bless the work that you do. Marami pong salamat, Ma'am Ernila Valdez ng Tahanan ng Pagmamahal Children's Home. At sabi nyo nga, Dr. Cedro, kanina nasa 200 yung nagsasubmit. At nasa, for this year, 25 million po ang inilaan na budget ng PCSO. And mukhang pag gumanda-ganda pa, dahil hindi nga umuurong sa pagtulong ang PCSO, next year, baka mas maraming institutions po ang ating ma-accommodate. Definitely. Definitely. Kaya yung sinabi ko, importante yung documentation. We'll try as much to share kung paano yung best practices ng iba para yung oras naman lang hindi lang mauubos lang sa document, no? Makagawa sila ng tunay na charity. Dangan nga lang, we really have to do the documentation. But yun na, may technology. Kasi kayo rin ang babalikan naman ng audit Hindi po ba? Ma-i-inquire ulit kayo. Ayan, eto po mga kapatid, para naman po sa inyo sa ating huling bahagi, yung po mga gustong humingi ng tulong, kung may mga medical needs po kayo, assistance na kailangan, post po kayo sa ating live stream, tawag po kayo sa ating tanungan hotlines, diretso po namin kayong i-connect kay GM Robles and kay Dr. Larry Cedro, 86315788 or 86316674. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Ayan, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po inyong kapatid Cheryl Cosing. Katuwang po natin ngayon ang PCSO. At dito na po tayo, 8 minutes na lang tayo. Dito na po tayo sa mga mensahe ng ating mga kapatid. Si Rebecca Camposano Daniwan, paano po ba makahingi ng tulong para po sa dialysis? Okay. Briefly, ang dialysis, complementary program ang PCSO. So, kailangan ma-maximize muna ng individual yung benefits sa C package ng PhilHealth, 156 sessions. Once utilized,
papasok po ang PCSO. Pero ang coverage ng C-package kasi is limited to the procedure. Yung erythropoietin injection na kinakailangan, at the start of the year, pwede na nilang i-avail sa amin. Pwede po. Sa Manila, online application tayo. Sa iba't ibang lalawigan sa bansa, sa aming nearest branch office sila mag-a-apply. So, yun po ang kailangan i-ready po. Si Jessie Conde Ponpon, lapit ko po sana yung kapatid ko pong may sakit sa kidney. Nasa Masbate po siya, hirap po siyang umihi. Sana po matulungan ako. Sa Masbate po ba, sino po, mayroon po tayong office doon? Meron po kami dating branch office. Right now, nasa Sorsogon na po tayo ulit, no? Ang branch office natin. Meron din tayo sa Legazpi. So, basically, ang concern kasi nila, yung kapatid niya, no? So, mahalaga po, makakapasok ang PCSO once natapos po yung phase ng evaluation ng kanilang doktor. Kung ano man po yung treatment management na ilalagay at may kaakibat na gastusin, pwede nilang ilapit sa PCSO. Si Dems Oliveros, taga Silang Cavite po ako, bedridden na. Pwede po ba akong humingi ng tulong sa PCSO, pampacheck up sa doktor? Meron po bang opisina ang PCSO sa mga municipal? Salamat po. Meron ho tayong tanggapan sa PCSO sa Cavite. So, pwede ho silang makipag-ugnayan sa ating branch office doon. Again, ang mahalaga po kasi yung paglapit sa PCSO, after the fact po, kailangan meron na ho silang ginawang consultation sa isang doktor at nandun na ho yung treatment management. Kasi ang pagpasok po ng PCSO ay patungkol ho dun sa medical financial requirement po ng treatment na iyon. Si Betchay Mameng, tinatanong niya, kung hindi po ako sakop ng NCR, taga Bulacan po kasi ako, pwede po ba rin ba akong humingi ng assistance sa Maine? Hindi po. Ang atin pong branch office sa Malolos City, siya pong may jurisdiction, so dun po sila mag-a-apply. It's just sad, yung ilang mga messages po ay basic ang kanilang hinihingi ng tulong. Anong ginagawa ng LGU nyo? Parang di po ba sa DOH devolve na? Yeah. So dapat ang mga LGU naglalaan po ng budget para sa kalusugan. Dapat at least man lang, sana po bawat LGU, makasusunod yun na itong tutulungan. Yung mga health center, hindi ba dapat po at least man lang, wala man po kayong ospital talaga. May mga bayan po na talagang hindi nila kaya magkaroon ng sariling ospital. At least man lang po, yung mga health center sana ay may maayos na pasilidad para yung basic check-up ay may naibibigay po kayo sa inyong mga constituents. Tumutulong din po ang PCSO. Nagbibigay po kami ng medical equipment. Yes. Oo. Nagbibigay po kami. Considering po na kagaya to si Dems Oliveros, Silang Cavite ka na po. Dapat po yan ay at least man lang na tutulungan po kayo ng inyong LGU. Hindi po kasi yung pala medical equipments, pwede rin kayong nagbibigay po. Baka after ng bawat bayan na bibigyan nyo ng ambulansya pupunuan nyo na ng medical equipments ang bawat barangay. In fact, kaya ho kami nagbibigay ng ambulansya sa mga LGUs dahil meron silang health center. Kaya ho sa LGU po kami nakafocus kasi miski pa paano meron silang first response may nangyari at kung hindi nila kaya, doon papasok naman ang ambulansya para ilipat naman sa mas equipped na hospital. Yun ho yung logic behind that. Kaya, pero bukod pa sa ambulansya, pati po sa mga LGUs. Kaya, tungkulin naman nilang mag-request naman po ng mga kailangan nila. Ayun, atin lang pong panawagan. Sana po wala nang ganito na very basic. Kung ngayon po, talagang wala po kayong malapitan po sa inyong bayan, or yung wala pong nagsiservisyo sa inyong health center, dito po sa PCSO Maine, meron po tayong daily outpatient clinic po tayo. Oo. Ano pong operations yan? Anong oras? Anong meron po dyan, every day, we have ophthalmologist, we have cardiologist, endocrinologist. Every day yan? Meron silang araw. No? Like tomorrow, ophthalmologist ang nandun natin sa hapon. Ngayong hapon, meron tayong orthopedist na naka-duty ngayong oras na ito. And then pag Tuesday, meron tayong pulmonologist. Pag Monday, meron tayong cardiologist. So we announce this on a regular basis sa ating Lotto Draws sa aming website. And sabi nga ni GM, it's for free.
And these are Walk-in lang, specialists. walk-in lang. Yeah. Kahit taga Bulacan, kahit taga Silang, pwede po. Pwede silang pumunta. Anong oras po nagsisimula? Ano yan, 8 to 5 may oras siya. So, ang mahalaga, siguro, bisitahin nila yung ating website para makita nila yung schedule. And ang kailangan lang nila doon, ID. ID lamang po. Ganun Para lamang po pagkakakilanlan. kasimple. Bukas po ang clinic dito po lang sa Shaw Boulevard sa PCSO building. Ano po, at 8 to 5. Wala pong requirements. ID lamang po. Pagkakakilanlan nyo lamang po. Tingnan nyo na lamang sa Facebook page ng PCSO kung anong klaseng espesyalista po ang kailangan nyo. May araw ng cardiologist, may araw ng ophthalmologist, araw ng pulmonologist, OB-GYN, ayan, tayo. OB-GYN, meron po para sa mga kababaihan. Nephrologist, meron And din tayo. nephrologist, yan yung may mga problema Meron sa na kidney. tayo, sir. So, ang dami. I-take advantage nyo na lamang po kung wala pong silbi yung inyong mga health center. Pero sana naman po sa mga LGU, make sure naman po, basic na sana naman po ay mapakinabangan ng inyong mga constituents yung pong inyong health center. Kung meron nga po kayong pumupunta paminsan na doktor or may nakatambay po dyan na nurse, kung wala rin naman pong gamit, wala pong gamot, talaga pong hindi pupuntahan. So sana po, bigyan nyo po ng priority. And sorry po alam ko magme-midterm elections na. Doon po sa mga constituents, mga botante natin, tingnan nyo rin po paano nag-perform yung inyong mga ibinoto. Kung wala, baka po kailangang pag-isipan nyo po pang mas mabuti, yun yung pong inyong iboboto sa susunod na eleksyon. Maaga, pero kasi ang sad, it's just sad, ano po, na hindi natin maibigay yung ganitong very basic na check-up po para sa inyong pinagsisilbihan. Ayan. Well, marami pong salamat. Bago ako pagpawisan, nainitan ako doon. Naratawa na lang si Doc Cedro and GM. Doc Cedro, it's good to see you again. Thank you for your time. Maraming salamat, Cheryl. GM Robles, siguro po, huling mensahe sa ating mga kapatid, lalo na po sa pagsuporta po sa PCSO. Maraming salamat, Cheryl, sa inyong mga staff dito sa pagkakataong ito. Asahan nyo po, hindi ho kami magsasawa at nag-enjoy po kami tumulong. Yan po ang mandato namin. At kasama rin po yung sa aming mga games namin. Yan ang po ang tumutulong sa atin dito. At wala po kaming ibibigay ng dahilan. Kami po ay tutulong hanggat kaya po namin. Ayun po, salamat po sa inyong oras. Again, PCSO General Manager Mel Robles and Doc Larry Cedro, Assistant General Manager for Charities Sector. Marami pong salamat sa pagtutok nyo sa amin, mga kapatid, dito sa ating programa. At bukas, katuwang naman po natin, tutugunan natin ang ating physical health, kalusugan. Usapang kalusugan tayo, katuwang po ang MX3. At ang ating tututukan, headaches and sinusitis na nararanasan po ng karamihan. Magsama-sama tayo ulit bukas alas 4 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosip. Sagot kita!